Alam natin na ang Ama namin ay galing sa translation ng Our Father. At alam natin na ang Our Father ay translation lamang ng Pater Noster ng Latin. Ang Latin ay wika na ginagamit lamang sa simbahang Katolika. Ito ay mabisang dasal dahil ang mga demonyo ay takot na takot sa wikang Latin. Ito ay dahil ang Latin ay isa sa mga wika na nakasulat sa karatula na ipinaskel sa krus ng Panginoong Hesus. Kasama nito ang wikang Grego at wikang Hebreo, kung saan isinulat sa nakapaskel na karatula sa krus, kung saan ipinako ang Panginoong Hesukristo, ang mga katagang Jesus ng Nazaret, Hari ng mga Hudyo. Kung kaya't itinuturing din na ang wikang Latin ay isa sa mga tatlong wika na itinuturing na sacred languages o sagradong wika. Alam niyo ba na ang Ama namin na madalas na dinarasal sa mga makabagong misa o Novus Ordo Mass sa tinatawag nilang Tagalog Mass ay may konti subalit napakalaking kamalian. Ito ay dahil ang mga nag-translate nito ay hindi sumunod sa 100% translation ng Our Father na dapat sinunod para sa tunay ng kahulugan ng dasal na ito. Hindi man natin maabot ang 100% translation dahil marahil sa pagkakaiba ng mga katangian ng bawat wika, ay dapat natin kunin ang pinakamalapit na salita sa bawat salita na ating bibigyan ng kahulugan. Lalong-lalo na ang bibigyan natin ng kahulugan ay ang dasal na itinuro mismo sa atin ng Panginoong Hesukristo na siyang Panginoong Diyos nating lahat. Okay, umpisahan natin agad. Ang Pater Noster ay nag-uumpisa siyempre sa Pater Noster. So, memorize na natin ang Pater Noster na ang ibig sabihin ay Our Father sa English o Ama namin sa Tagalog. Qui es in celis, meaning who is in heaven, or who art in heaven sa English. Sa Tagalog naman ay kung sino ay nasa langit. Hindi po yun sumasalangit ka dahil ang Diyos ay hindi na kailangan sumalangit. Hindi kailangang sumama sa langit ang Diyos dahil ang Diyos ay may gawa ng langit at lupa. Ang Diyos mismo ay nasa langit mula noon, ngayon at magpakailanman. Sa pangungusap na ito na qui es in celis o kung sino ay nasa langit, ay itinuturo natin kung sino mismo ang gusto nating makausap o kung sino tayo nagdarasal. Yan ang Diyos o ang Diyos Ama mismo kung sino ay nasa langit. Qui es in celis. Sa Tagalog, kung sino ay nasa langit. Sanctificetur nomen tuum, meaning holy be your name or hallowed be thy name sa English, at sa Tagalog ay banal ang pangalan mo o banal ang ngalan mo. Hindi po ito sambahin ang ngalan mo. Ito ang tanong. Hindi ba dapat sambahin natin ang Diyos ng buong buo at hindi lamang ang kanyang ngalan? Ganun pa man, mali po talaga ito. Ang ibig sabihin ng Sanctificetur nomen tuum ay hallowed be thy name o holy be your name sa English, at sa Tagalog ay banal ang pangalan mo o banal ang ngalan mo. Adveniat regnum tuum, meaning thy kingdom come or
your kingdom come sa English at sa Tagalog ay paririto ang kaharian mo. Hindi po yun mapasa amin ang kaharian mo, kundi paririto ang kaharian mo. Halimbawa, ano kaya kung sabihin mo sa kapitbahay mo, mapasa amin ang lupain mo? Hindi kaya magalit ang kapitbahay mo? Kung masamang sabihin yan sa kapitbahay mo, paano pa kaya kung sabihin niyo sa ating Diyos Ama na mapasa amin ang kaharian mo? Hindi kaya magagalit ang Diyos sa inyo? Para sa akin ay hindi na kailangan kamkamin ang kaharian ng Diyos na siksik, liglig at umaapaw. Makitira na lang ako sa kaharian ng Diyos ay hindi lamang sapat kundi lubos-lubos na yun. Ang higit pa dito para sa akin ay labis ng kasakiman. Ito ang tanong, kung sakali na mapasa inyo na nga ang kaharian ng Diyos, paano naman ang Diyos? Matitiis nyo ba na mawalan ng kaharian ang Diyos ng langit at lupa? Ganun pa man, mali po talaga ito dahil ang ibig sabihin ng Adveniat Regnum Tuum ay Thy Kingdom Come or Your Kingdom Come sa English at sa Tagalog ay paririto ang kaharian mo. Fiat Voluntas Tua, meaning Your will be done or Thy will be done sa English at sa Tagalog ay matupad ang loobin mo. Ang ibig sabihin nito ay hinahayaan natin ang Diyos kung ano ang gusto niyang mangyari at ipapasa Diyos na lang natin ang lahat dahil may tiwala tayo sa Diyos. Sicut in cielo et in terra, meaning on earth as it is in heaven. Sa English, sa Tagalog ay dito sa lupa parang nasa langit. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, meaning give us today our daily bread sa English at sa Tagalog ay bigyan mo kami sa araw na ito ng aming pang-araw-araw na tinapay. Hindi yun, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Una ay masyado namang demanding ito. Ngayon as if now na, ora mismo, parang umu-order naman sa restaurant. Ano ba yun? Ginawa nating waiter ang Diyos? At bakit yung mga Amerikano kontento na sa order na tinapay, samantalang yung mga Pilipino gusto yata kumpleto pati lahat ng klaseng putahe in order na? Anong putahe ba yun in order nyo? Lechon, morcon, pansit palabok, crispy pata, fried chicken, menudo, kare-kare, halo-halo, leche flan, ube halaya, sapin-sapin, mais con hielo, braso de Mercedes, turon, maha blanca, buko pie. Hindi kaya puputok na ang tiyan natin sa katakawan na yan? Ito ang tanong, bakit tinapay lang ang gustong hihin natin sa Diyos Amang nasa langit? Para sagutin nito ay dapat basahin natin ang buong Matthew chapter 6. Dito ninyo makikita na pagkatapos tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad kung paano magdasal, ipinaliwanag din niya kung bakit ito ang gusto niyang hilingin natin sa ating Diyos Amang nasa langit. Marahil ay habang sinasabi niya na dapat hilingin lang natin ay ang tinapay lamang, ay nababasa din niya na ang mga tao doon ay nagtatanong, bakit tinapay lang? Paano naman yung ulam? Paano naman yung masarap na fried rice? Ito ang kanyang paliwanag. Huwag kayong mag-alala sa kakanin at inumin para sa inyong buhay o idadamit para sa inyong katawan. Di ba't mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain at katawan kaysa damit? Tignan niyo ang mga ibon sa langit, ni hindi sila nagtatanim,
ni nagaani, ni nag-iipon sa mga bodega. Ganun may pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Di ba mas mahalaga kayo kaysa kanila? Huwag na kayong mag-alala at magsasabi, ano ang ating kakanin? Ano ang ating iinumin? O ano ang ating isusuot? Ang mga pagano ang nababahala sa mga bagay na ito. Ngunit alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan niyo ang mga ito. Kaya't hanapin muna ninyo ang kaharian at katarungan ng Diyos at lahat ng mga ito'y idadagdag para sa inyo. Dito niyo makikita na hindi ganitong makamundong pagkain ang gustong hihilingin natin sa Diyos Amang nasa langit. Hindi po ordinaryong pagkain ang gustong hilingin natin ayon sa ating Panginoong Hesukristo sa Diyos Amang nasa langit. Basahin niyo ulit ang Matthew chapter 6 gamit ang Douay-Rheims Bible kung saan nakasulat sa Matthew chapter 6 verse 11 ang pangungusap na "Give us this day our super substantial bread." Ano ba ang tinapay na ito na may superpowers kundi ang Eucharistia na siyang katawan ng ating Panginoong Hesukristo, ang tanging tinapay na nagbibigay buhay na walang hanggan. Tunay nga, kakainin nyo na ang lahat ng pagkain sa buong mundo ay mamamatay pa rin kayo kung hindi nyo kakainin ang Eucharistia na siyang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mali talaga ang magdasal na bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin dahil ang ibig sabihin ng Latin na panem nostrum quotidianum da nobis hodie ay give us today our daily bread sa English at sa Tagalog ay bigyan mo kami sa araw na ito ng aming pang-araw-araw na tinapay. Et dimitte nobis debita nostra, meaning, and forgive us our debt, or and forgive us our trespasses sa English, at sa Tagalog ay at patawarin mo kami sa aming mga utang, o pwede rin na at patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, meaning as we forgive our debtors, or as we forgive those who trespass against us. At sa Tagalog ay gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin, o gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Et ne nos inducas in tentationem, meaning, and induce us not into temptation, or and lead us not into temptation sa English, at sa Tagalog ay at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Sed libera nos a malo, meaning, but deliver us from evil sa English, at sa Tagalog ay ngunit iligtas mo kami sa masama, o at iadya mo kami sa masama. At uumpisahan natin ang ating dasal sa sign of the cross na sa Latin ay In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Meaning, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sa English, at sa Tagalog ay sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon ay mabubuo na natin ang tamang Ama namin. Ama namin, kung sino ay nasa langit, banal ang pangalan mo. Paririto ang kaharian mo. Masunod ang kalooban mo. Dito sa lupa parang nasa langit. Bigyan mo kami sa araw na ito ng aming pang-araw-araw na tinapay, at patawarin mo kami
sa aming mga pagkakasala, parang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iligtas mo kami sa lahat ng masama. Amen. At ngayon ay mabubuo na rin natin ang Pater Noster na Latin ng Ama namin. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ako ay nagtataka kung bakit ganito at parang napakababaw ng translation ng Ama namin na ginawa nila para sa Tagalog Mass. Parang nakalimutan na ang ilang mga mahalagang paniniwala at pananampalataya ng simbahang Katolika. Kung inakala ninyo na ligtas na kayo kung nasa English Mass kayo, ay masasabi ko, may problema din iyon. Alam nyo ba na ang karaniwang ginagamit na misa ngayon sa mga simbahan ay ginawa ng 6 na protestante? Ito ay ginawa ni Pope Paul VI upang mahikayat ang mga protestante na maging Katoliko. Alamin at sundan sa susunod na kabanata ano ang Novus Ordo Mass at ano ang kaibahan nito sa traditional Latin Mass. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem,